Ating mga live guest po ngayong umaga mula po sa Amateur Paddlers Philippines Dragon Boat. Ayan, syempre, unahin po muna natin, magpapakilala muna yung ating mga guest for today. Kasama si XL Radyo 14, Angel Garcia, straight to the point, Sabado. Yan mga kasama, live na live po dito ang ilan sa mga kasapi po ng Amateur Paddlers Philippines Dragon Boat. Kasama po natin si Ma'am Eunice Ann Celiza, Deputy Special Project ng Paddler, at si Sir Norris Nuevo, ang kanilang Deputy Internal Paddler. Ayan, magandang umaga at maraming salamat po sa pagpapaunlak dito po sa ating programa. Good morning po Ma'am Eunice, welcome po sa Straight to the Point. Hello, good morning ma'am. Good morning, Straight to the Point, and good morning Pilipinas. Thank you so much ma'am for this opportunity po. Oo, ako din yung thankful din ako for this opportunity kasi syempre para ma-promote natin at makilala yung ating mga atletang Pilipino na syempre proud tayo sa mga ganito, di ba? Minsan kasi ilan hindi nabibigyan ng atensyon, hindi, di ba? Hindi kayo. So ito na yung chance natin para marinig po ng ating mga kababayan. So umpisahan ko po pwede po ba nating maikwento, Ma'am Eunice, kung paano po nagsimula itong Amateur Paddlers Philippines Dragon Boat sa Dragon Boat Racing? We are from Manila base, Amateur Paddlers Philippines. We were established po 2011 November. We're going to celebrate our 13-year anniversary. And our founder po kasi is a paddler as well from the Philippine Dragon Boat Federation. And time goes by, nag-grow kami through invites from different sports as well and individual civilian. So right now we were composed of almost 100 players. 100 players. Ang dami na. Oo, ang dami. Nag-umpisa sa ilan yan? Sa ilan lang? Four, wow. Tapos ngayon 100 na. Grabe, di ba? Oo, kasi parang ang hirap isipin, di ba, paddlers, parang di ba nakakapagod yan sa tuwing nakikita natin, di ba, yung parang nagsasagwan ka, yung parang gano'n, di ba, parang ang daming energy na kailangan, daming training, tapos yung iba, parang mangingitim ka kasi nakabilad ka talaga sa araw, di ba? Kasama niya pagising mo sa umaga pa, yun pa yung isa. So talaga maaga pa lang training ninyo. Oo, kasi ako doon nag-training din ako sa Navy, maaga din yung training, 4 a.m. dapat nandun ka na. So talagang dapat may maaga gumising at meron po tayong disiplina, sir. Correct. Ayun, ano po ba ang nag-udyok sa inyo para maging paddler, Sir Norris? Well, aside from yung bagong member or bagong kasama, syempre yung physical. Isa sa mga pinaka talaga is maging physically fit ka. And of course, syempre ma-explore mo din at yung ang ating beach natin sa Dolomite na magamit natin, 'di ba? Isa sa mga purpose na bakit kailangan din namin So doon po kayo usually nagte-training? Yes. Diyan sa Dolomite Beach? Yes. Ayun. Para maliban doon, meron pa po ba kayong mga lugar na pinagte-trainingan? Actually, yun pa lang bukod sa mga local races na ina-attend din ng mga paddlers din. Oo, so mga kasama ko, meron kayong mga nakikita nag-dragon boat dyan sa may Dolomite. Sila po yun. Kami po yun. So Ma'am Eunice, ano po yung karaniwang training para naman sa Dragon Boat team? Paano po yung ginagawa nating paghahanda? Siyempre, kailangan ito ng physical training, di ba, mental training. Pwede po bang malaman? We do our routine po kasi land and boat. So magkaiba yung routine na yon, yung training na yon. Meron kaming, we need to strengthen our core, of course, yung shoulder namin, the whole body, of course. Lahat ng body kasi ginagamit, we have the strategy na kailangan pong gamitin using our body. So, morning, may mga routines kami, may home workout as well. We were guided by our coach, Coach Jeffoy, Jeffrey Season. He's an Air Force po. So guided kami, land and boat, and on and off the boat as well.
may mga trainings na pinoprovide din po. Gaano po ba kadalas ang training po ninyo? Bawa sa isang linggo? Sa isang linggo, 4 days. 4 days. 4 Minsan, days. depende kasi kapag Pag malapit na yung may mga race. competition, so nag-everyday Nag-everyday na. kami. Ano. Ayun nga pala, speaking of competition, congratulations dahil third place pala kayo, no? Yes. Nung sa Yes, Iloilo. Aba, congratulations po sa inyo. Next you, time, ma'am. first runner-up champion na yan. Champion na po. Ayan. Ginagawa namin yung champion, ma'am. Oo. Although may mga experiences na kami for first first runner-up international and local as well. Wow. We Meron. aim din po yung mag-gold. Hopefully soon. Kasi we have upcoming race tomorrow. Tomorrow. Sa Tomorrow Manila na. Bay. Yes. The Philippine Dragon Boat Federation has this fourth leg. Fourth leg. Tomorrow, Championship. December 1st. Championship. yan. Against uniform personnel, we have the Air Force, Navy, Kalaban yung Air Force, Correct. ang Navy. and Other paddlers pa rin. PNP. Ang dami. and the club team po. May mga club teams pa. Ayun. Hello to Philippine Dragon Boat Federation. Attorney Japok, hello. Yes. Ayan. So mamaya pala may training kayo after this. Yes. Yes. Tuloy-tuloy. Diretso kami training, ma'am. Together with our student athletes right Ayan, now. hello din, ano. Ito po kasing Dragon Boat racing na ito, Dragon Boat, ano. Ang kailangan po ito ng talagang teamwork. Teamwork. Diba? Gaano po kahalaga, Sir Norris, ang teamwork dito at yung role ng bawat isa? Napaka-importante kasi gaya nga nasabi, isa teamwork talaga siya. Hindi siya parang, alam mo yun, solo mo na kailangan malakas ka. Hindi yun eh. Dapat kailangan with coordination, synchronization, na dapat lahat kayo sabay-sabay in one team nga. Kumaga parang may isang goal kayo. Yes, yun talaga yung pinaka-goal talaga no, na alam mo, ma-build up din sa sarili mo yung magtiwala ka sa kasama mo, mag-teamwork kayo to reach the goal talaga. Sa isang Dragon Boat ba, ilan yung mga sakay? Ilan yung buong team? Sa buong team is composed of 22, right, no? 22 paddlers. Kasama na doon yung steersman at saka yung signal. Okay nga. Yes. Can you walk us through kung ano yung mga, may nabanggit ka signal, ano yung mga role nila dito? Okay. Sige Sa nga. 22 paddlers, kasi sa 20 na nakaupo, sila yung mga nag-row. And then sa signal, sa harapan naman, siya yung nagbibigay ng command doon sa mga Taga-kumpas. Taga-kumpas. Ayun. Siya yung may drummer. May drummer sa harapan. And then yung the steersman, siya yung may control ng buong bangka. Siya naman yung kukontrol ng straight or ano kung saan papunta yung bangka. Oo, ikaw Ma'am Eunice, yung katawan mo kasi balingkinitan. Yun. Nung una ba, hindi ka ba nahirapan? Kasi syempre parang nakakangawit to, di ba? Mag-row? Yes. Oo. Nahirapan naman kasi nung first time ko, adjustment talaga ng katawan. Ang sakit ng buong katawan ko. But then, Hindi lang ito yung upper oo, buong katawan. correct. From head to toe, sobrang damang-dama mo talaga. Pero kasi, on the other hand, ang ganda ng Manila Bay. Yun yung na-appreciate ko. Early in the morning, 4 a.m., we train. Yung pagod, nandun eh. Kasi nagtitraining ka. Yes. But the beauty of Manila Bay, dun mo ma-appreciate na ang ganda ng Maynila. That's why, aside from the influence of my brother to invite me to play Dragon Boat, kasi unfamiliar eh. Hindi normal for girls. Yes, pero kadalasan ko it's nakikita niya, interesting. sir, lalaki talaga. Lalaki. Malalaki yung katawan, di ba? Oo, pero si ma'am, ang payat, pero paddler ka, di ba? Yes po. We train for the stamina, of course, for our endurance. It doesn't mean na payat ka or malaki ka, hindi mo kaya. You'll try. We invite you guys, of course. Oo. You should try. Oo nga. Ano ba yung mga maliban sa yung katawan mo, 'di ba? Ano-ano pa ba yung mga benepisyo na pwedeng makuha ng isang tao kapag ikaw isang paddler? Well, madami. Kasi unang-una nandiyan yung mga chances na makapag-compete ka local and international. Yes. Correct. Pride, Isa yan sa pride ka mga- ng bansa. Oo, Diba? actually. Isa yan sa mga talagang, ako, even as Pagka lumalaba kami outside, dala-dala namin ng bandera ng Pilipinas talaga. So, we fight na talagang, alam mo yon, we aim for this, at least kailangan namin makuha na para sa karangalan ng Pilipinas. And we did it naman talaga actually. Yes. Nagagawa naman talaga namin yan. And yun nga, previously, di ba, nag-compete kami sa South Korea, sa Changwon. Wow. And we won as the third place din. At Wow, ang dami congrats. actually, maraming malalakas. But yun nga, gaya nga nasabi namin talaga, kailangan talaga ng hard training talaga para, alam mo, ma-reach mo talaga yung goal mo na makuha mo para sa Pilipinas. Bilang isang paddler, Sir Norris, ano po ba yung pinakamalaking hamon na ang inyong na-encounter?
Una-una doon talaga yung discipline na sabi ko nga, pagising sa umaga, Hirap napakahirap yan. talaga. Lalo ngayong malamig. Yes. Masarap matulog, di ba? Ano talaga yan, isa sa mga hamon din yan. Pero, hindi na namin talaga ito. Pero ang isa talaga sa mga biggest challenges namin talaga is yung ano namin talaga na may dala namin yung Pilipinas outside talaga. Yung ma-represent namin talaga yung Pilipinas na internationally. Yun talaga, yung pinaka-biggest challenge talaga. Oo. Pag naging paddler ka ba, sir, wala itong, kumaga, dapat gantong edad ka lang, gantong body build ka lang. Ay, Ito wala. lang yung trabaho mo. Wala. Kahit sino. Kahit sino pwede. As long as talagang kaya ng katawan mo, fit ka sa to act sports, go, laban. Ma'am Eunice naman, ikaw naman, pwede ka ba magbahagi yung mga hindi mo makakalimutan na laban as a paddler? Ako, I've been paddling for 5 years then. And may mga bagay na hindi mo season eh. Kasi I started from Dragon Boat without nothing. Yes. Now, experience international talaga, ma'am, kasi iba yung kaba, at the same time yung pride when you compete international. If you notice po yung ibang kalaban namin, ang lalaki. May intimidate ka eh. Kasi Pinoy tayo eh. Yes. Diba? With that strategy, everything is pag na-execute nyo siya ng maayos, maganda. International races, ma'am. Recently sa Korea, of course, we compete po sa different Asian countries. Korea and Boracay, of course. Kasi our team po was composed of student athlete. Diba? With that student athlete po, yung eager nila to learn, Yes. nando doon. So, how come na hindi kami magpapatalo? Diba? We're aging, pero lalaban pa rin, diba? Laban. Laban lang. Boracay talaga, ma'am. Kasi, that was our first international race na may nakuha kaming podium finish with our student athlete. Yung dedication nila to play, yung character nila, ma'am, yun yung nagpupursige sa team. Kasi, totoo naman, our student athlete po, with the help of them, mag-grow yung team. And right now, we really appreciate yung team po because of the student athlete. Oh, correct. Yun. Every races po, international and local na nagpo. Talagang, oo. Korea and Boracay for me, ma'am. Yes. So, kanina nabanggit mo, ito, mga student athlete, syempre kayo, may work din, di ba? Yes. So, paano nyo nababalanse? Kasi kanina nabanggit mo, 4 days per week ang training. Tapos, yung iba, mas madami pag may competition. Oh. So, paano nyo binabalanse? Yung work, training, social life, di ba? Yung mga ganon. May social life ba kayo? Yes, yes. Parang minsan sa akin, wala na yan. Wala na. Pero kasi kapag gusto mo, ipa-priority mo eh. Diba? Oo. Yes. Yun Pag gusto talaga. Oo. So, Parang ito sa amin, parang spend ito so na yung much pinaka-social life namin. Na Yes. nagpapadling kami kasama ng mga student artists, kasama ng mga Yes. team. At the same time with the other team din na namimit mo, nakakilala mo rin sila. Yun, pwede na siya nun. So, ikaw naman, ma'am, matanong ko, syempre, yung mga nabanggit mo na yan, pero sino yung nagmo-motivate pa sa'yo para magpatuloy bilang paddler at lumaban pa sa hinaharap, di ba? ako, yung mga student athlete talaga namin. Ayan. Of course, na-inspire nila kami. And, yeah, para sa team. Kasi, unfamiliar yung sports ng Dragon Boat. Oo. Tsaka parang recent lang yan umano dito sa Pilipinas, Yes. di ba? Oo. Hindi siya ganun ka pinag-uusapan, di ba? Kaya isa sa mga talagang, pilit namin din na pinapromote din sa lahat at makilala yung Dragon Boat in sports. Oo. Bilang nagdadala din ng karangalan sa ating bansa. Totoo. Speaking of that, meron ba tayong nakukuhang tulong, training from our government? I think Right now, wala. Kung for club crew. O, for Wala. club Kasi we fund our team po kasi for local international So, kayo races. yung nagpa-fund? Oo, Yes. kami po yung nagpo-fund. okay. And at the same time, nag-create kami ng mga ng projects to fund our Mahirap din yun kasi races. wala palang tulong, Oo. training, Pero meron din funds. kami mga sponsors. Sponsors. Oo. Aha. May mga mabubuting puso po na talagang nag-initiate without Yes. hesitation. Oo. Oo. So, dapat talagang pagtuunan din yan ng pansin ng ating pamahalaan. Kasi Yes. syempre kayo yung nagre-represent sa ating bansa, 'di ba? Kailangan ng training, 'di ba? Yung mga atletang Pinoy kasi pag nanalo, talagang pride ng bansa Pride ng bansa natin, 'di ba? natin. Pero dapat bago maging manalo yung ating mga manlalaro, dapat ibigyan natin ng suporta, Yes. 'di ba? Mula sa training, sa kanilang kagamitan, at
sa iba't ibang aspeto, 'di ba? Para paano nga naman sila mananalo kung walang suporta? Yes. So, 'di ba? So ikaw naman sir, anong mapapayo natin sa ating mga, especially yung mga kabataan, 'di ba? Na gustong sumali sa ating Philippine Dragon Boat. Ayun, syempre ini-invite namin yung mga kabataan. Alam mo yun, naghahanap ng kanilang sports na. So ini-invite namin kayo guys to try Dragon Boat. And ayun, marami naman actually na pwedeng sports, pero sa mga iba kasi na parang hindi know yung what is Dragon Boat. Ayun. Dito, makakauwi tayo sa murang halaga. Makakapili pa sa drivers nila. Biyaheng patas ang presyo. I-download na. So, pwede kayong bumisita, check nyo sa Dolomite, or pwede kayong manood bukas. Ayun, yan, bukas. meron tayong regata bukas para makita nyo ano ba yung Dragon Boat, guys, and experience nyo po kung ano po yung sports na aming ginagawa ngayon. And yung benefits yan, syempre, both sa inyong physical. Para maingganyo yung ating mga kabataan, ano ba yung parang malaking difference? Kasi sa Pilipinas, tayo into basketball. Di ba? Pagka nag-Dragon Boat ka, ano yung magiging kaibahan? Di ba? Para malaman nung at may info kahit paano yung ating mga listeners o ating mga kababayan ko pa, ito sa Dragon Boat, ganito pala yung pwede natin, di ba? Sa basketball kasi, ito yung pwedeng ma-enhance. Sa Dragon Boat po. May magandang sagot ka dyan. For the Dragon Boat, kasi di ba usually corner lang yung sa basketball. But sa Dragon Boat, you're gonna enjoy the view of the bay, of course. Iba yung may sunlight, di ba? Iba din naman yung may water training ka. Kasi, as a Dragon Boat paddler, hindi lang tayo nag-i-stay na matuto mag-Dragon Boat. We also train for our safety, what do you call this, yung safety trainings natin. Pag nasa boat ka, it's a lifetime learning po, di ba? Hindi lang siya yung magpapaddle ka. Hindi lang basta magpapaddle ka lang magpapaddle. You know how to safe guidelines, di ba? Pag nalunod yung wag naman sana, di ba? Kasi there was an incident po talaga na nagka-capsize yung boat because of the alon, di ba? Pag maalon. Correct. So it's a lifetime learning po yung mga additional info, hindi lang as a paddler. Saka, yung dito view. marami din nade-develop. It's not just sa physical. Nade-develop din dito yung emotions, nade-develop din dito yung character mo. Yes. Kasi yung discipline na meron sa Dragon Boat is the same na parang meron din discipline para a military person. Yes, totoo naman. Kasi ganun kailangan mo rin maging disiplinado sa sarili mo para sumunod sila sa'yo. Para alam mo yun, gawin nila as one kung ano talaga yung pinagagawa. Kasi talaga, kung hindi mo gagawin yun on your own lang talaga, wala, hindi siya, kailangan mo talagang sumunod din talaga. So, disiplina talaga. Discipline is the key. Yes. Bagay sa militar, ganyan, katulad nga na nabanggit mo, Sir Nori, talaga sa militar, pag sinabing gantong oras. Pag sinabi ito yung gagawin mo. Yes. So, parang training din sa Dragon Boat natin. So, ngayon ba, may mga patuloy bang dumadami yung mga members ng inyong samahan? Yes, patuloy na dumadami, and marami ding nag-inquire regarding sa ano ba yung Dragon Boat. And we encourage din talaga na itry din nila kasi even as a team, ni-encourage din namin most likely mga student and yung mga professional na itry nila yung Dragon Boat because malaki rin yung magiging benefit nila ito, not just sa sarili, but yung kanilang health din talaga. Yung sabi mo nga, walang age naman required. Yes, walang age required siya. As long as talagang kaya mo. Physically fit. Oo, yes. Okay, so Ma'am Eunice, binibigyan kita ngayon ng pagkakataon para i-invite yung ating mga kababayan bukas dahil meron kayong competition bukas. Go ahead po. Yeah. Good morning everyone. Good morning Pilipinas. Straight to the point. Iniimbitahan po namin kayo na manood bukas sa Dolomite, Manila Bay Walk ng regata namin Championship Leg 3. At dito nyo po makikita yung iba't ibang teams ng Philippine Dragon Boat Federation. Have fun po. And punta po kayo sa tent ng Amateur Paddlers Philippines. Welcome po kayo to try and have fun po with us during the regata. Ikaw naman, Sir Norris, para maengganyo yung ating mga kababayan na sumali dito po sa ating Dragon Boat. Ayun, so ini-invite namin kayo guys na alam yun, to
watch and experience din yung Dragon Boat na yan. At kung meron kayong gustong question yan, just message us. Meron kaming Facebook page. Sige po, i-promote natin. Yes, Amateur Paddlers Philippines. I-message nyo lang po kami doon. And then, if you have more question, inquiry, pwede po kayo magtanong doon kung ano po yung oras ng time at ano oras po yung mga training. What to bring, ayun po, nandoon din po kung ano yung mga kailangan. At kapag may mga inquiries kayo, like ano yung mga races na sinasalihan ni Amphi, willing po kami na sagutin po lahat yan. At kung may mga bayad ba or ano, provided po lahat yan with equipments and life vests po lahat. Ayun. Yes. So siguro shout out na lang sa mga nanonood. Sige po, go ahead. Shout out nyo yung mga ninyo, mga kasama nyo sa Amphi. First and foremost, of course, shout out po to Philippine Dragon Boat Federation, to our founder, Attorney Japok Villanueva, and to other club teams of Philippine Federation, Philippine Dragon Boat Federation. To Amateur Paddlers Philippines, hello, good morning. Shout out po. Good morning. And to our captain, Cap AJ Perez, to our co-officers, good morning. Coach, of course, our Air Force Coach Jeffrey Season. Good morning. Coach And to my Board. family po, good morning, family Siliasa. Ayun. Siyempre, kasama ko Student din athlete dyan. as well. Oo, student. Yung kasama ko sa Navy, si Ma'am Julia Ann Jimenez. Ayun. Correct. Thank you, kasama ko si Julia. Julia. One Si of the Kumare. pride po. Oo. Oo, magaling din itong mag-grow, Our di student ba? athlete po. Wow. Napakalakas po na. Mga bata pa to mga to. Ni Julia. Okay. Maraming salamat. At bukas, mga kasama, no, ini-invite namin ulit kayo para panoorin ang ating amateur paddlers sa Philippine Dragon Boat. Andiyan po sila, Dolomite. Anong oras po ulit, sir? Start siya ng 6 a.m. Ayun. Kung kayo po gusto nyo sumali dyan, mag-inquire lamang kayo. Malay nyo, maging bahagi kayo. Ano, dito. Maraming salamat po. At ingat at good luck po ulit. Thank you, Thank ma'am. Ayun. Salamat po. Kasama si XL Radyo 14, Angel Garcia. Ma'am, thank you Thank you, ma'am. Ako nakalimutan ko si Julia Bati. Thank you for saving tayo. Thank you, ma'am. Salamat po, ma'am. Maraming salamat. Nag-ano pa kayo? Nag-reservice ko naman, ma'am. Reservice po ako. Kailan kayo ng anong batch? BCMC 0809 lang. Ano po graduate? Itong batch lang. Kasama mo, ma'am, sila, ma'am Conde. Kabatch mo sila. Oo, kabatch mo. Di kumari ka namin, ma'am. Oo, magkukumari tayo. Ay, Mars pala. Kasi meron kang gana. Oo nga, kasi hindi ka namin. Si Mars pala to. Oo nga. Ay, ma'am, alam mo, sobrang thankful namin sa event na yun. Kasi ang dami naming event sa atin. Picture. 1, 2, 3, smile. Sarap po. Thank you. Sa akin naman, ma'am, post namin lang sa sa page namin. Ganda naman ng boses. Thank you. 1, 2, Si Mami at si Washing Machine. Sa My Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mami! Thank you. Ma'am, thank you so much. Ma'am, parang hindi ka hindi ka nakahagard. Di ba nakahagard yung sa kapagod? Hindi, ma'am, alam mo, dati pa maganda na ako. Ay, gusto ko yan. Joke lang. Nag-row ka sa Navy? Hindi, Navy lang talaga, service. Pero si Julia kasi ang ko. Sailor o Marines? Sailor. Mahirap training dun, sir. Sa Marines? Marines ako eh. Marines ka. Di ba si Julia Marines? Sailor sila yun. Sailor sila. Ma'am, baka gusto niyo i-try yung Dragon Boat with your team. Sige, sabihan ko sila. Oo. Pwede naman yun, ma'am. Pwede kami parang mag-set kami ng grill. So, try nyo lang po. Siyempre yung hindi mainit para maganda yung view. Morning, 4 a.m., ma'am. Sige po. Mampawi kami, ha? Wala kami dalang food kasi umaga. Umaga pa. Program pa ako hanggang pa ako. Ma'am, thank you. 8 o'clock. So much. Sige po, thank you. Ma'am. Salamat po. Nice meeting you. Salamat Thank you, po. ma'am. Good luck po sa laban bukas. Thank you, ma'am. I-share niyo yung interview na Opo. live tayo sa Lise. Ay. Share namin. Thank you. Thank you po. Let's go. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. So, ayun na nga guys. Tapos na. Inabahan ako dun ha. Thank you po. Thank you ma'am. Thank you po. Ayan. So, tapos din. Paano po sa ganun? Basta. Ha? Sa interview. Wala din naman interview.